Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating chapter patungkol sa haid, sa pagreregla. Of course, katulad din ito ang batas ng nipas at pinapaksa rin natin ang nipas, ang haid, yaong regla na kung saan ay kusang dumadaloy ng walang dahilan at yung nipas ay yaong pagdurugo galing sa panganganak. So noong nakaraan ay pinaksa natin ang Hadith 118. So now dadakuhan natin ang Hadith 119. Wa an Hamnata binti Jas radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu ustuhadu haidatun kathiratun syadidah fa ataitu nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam astaftih faqal innama hiya rukbatun minasyaitan fatahayyadi sittata ayamin aw sab'ata ayamin tumagtasili faida istaqati fasalli arba'atan wa ishrina aw talatatan wa ishrina wasumi wasalli fa inna dhaliki yudsi'uki wa kadhalika fa'ali kullu syahr kama tahidun nisa fa in kawiti ala an tuakhiri dhuhra wa tuajjili al-asar thumma tagtasili hina tathurina wa tusalli dhuhra wal asar jami'ah thumma tuakhirina maghriba wa tuajjilina al-isya thumma tagtasilina wa tajma'ina baina salataini faf'ali wa tagtasilina ma'as subhi wa tusalli qala huwa a'jabul amrayni ilayya wa rawahul kamsatu ilan nasai wa sahahu tirmidhi wa hasanatul bukhari. Sa hadith na ito sinabi ni Hamna binti Jas. Si Hamna binti Jas ay kapatid ng asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Zainab binti Jas radhiyallahu anhuma. At alam natin ito ang naging asawa ni Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an at naging martir. Alam natin si Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu sa Battle of Uhud. At pagkatapos nung mamatay ito ay nagpakasal ito kay Talha ibn Ubaidullah radhiyallahu an. So isinalaysay niya ito si Hamna binti Jas radhiyallahu anha. Sabi niya, nagkaroon ako ng prolonged bleeding o istihada. No, napakasigla severally ang dumating na istihada sa kanya. So ako ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong ko siya patungkol sa kasagutan o opinion dito ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang hagupit ni Shaitan. Meaning yung kanyang pag-istihada, ito ay hagupit o hampas ni Shaitan. Kaya naman sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa ganitong bagay ay magsagawa ka ng 6 hanggang 7 araw ang pag-oobserba mo sa iyong regla. Magsagawa ka 6 o 7 araw. Pagkatapos maggusul ka na. Meaning tuloy-tuloy ang dugo niya. Hindi humihinto ito. So in this situation, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay gumawa ng 6 o 7 sa panahon, meaning ng kanyang alam na regla niya ito, buwan ng dalaw. So magsagawa siya ng 6 o kaya 7 araw pagkatapos, dahil istihada siya, patuloy ang dugo, maggusul ka na. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos mag-pray ka na, mag-ayuno ka na. Meaning, mag-aayuno ka, magsala ka 23 days or 24. Dahil hanggang 30 lang yung ano natin, pwedeng 23, 6, or pwedeng 24. Kung 30 days, ito'y 6 din, o pwedeng maging 7, 23 to 30.
pwedeng 7. So, ganun din. Parehas yung kanina. Mag-observe kang 6 days or 7 days, meaning, yun ang regla mo, yun ang gawin mong araw, pagkatapos yung nare-remain 23 or 24 days, yun ang iyong pagsasagawa ng sala at pag-aayuno. At kung tuloy-tuloy ito, kahit ilang taon pa, bawat buwan, gawin mo yan, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung ikaw ay may sapat na lakas, ang gagawin mo, sabi niya, i-delay mo ang duhur. Meaning, huwag kang maggugusul muna agad ng duhur. Bawa, pumasok ng duhur, i-delay mo. At gagawin mo ang gusul pagpapasok na ang asar. Meaning, papasok na yung asar. Meaning, pag gusul mo duhur, magsasala ka, pagkatapos ng sala, pasok yung asar. Meaning, pinagdikit mo yung sala sa pamamagitan ng isang gusul lamang. Ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pagkatapos mong dinilay ang duhur, bago dumating ang asar, maggusul ka, i-combine mo sila. Pagkatapos sabi niya, maggusul ka na naman ulit. Kailan? Pag gagawin mo na naman yung maghrib, i-delay mo yung maghrib hanggang pumasok yung isa. Mag-pray ka ng maghrib, pagkatapos ng maghrib, isya na. Meaning, i-combine mo na naman yung maghrib isya sa pamamagitan ng isang gusul lamang. At pagkatapos sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagdating ng Fajar, maggusul ka na naman at sigawa mo yung Fajar. Ang tinutukoy dito, tuloy-tuloy na pagdudugo ito. Nakaraan, tinapik ko, bakit tuloy-tuloy ang pagdudugo ng babae? Dahil istihada, yung kanyang ugat, napuputulan siya sa kanyang puwerta. At talaga kapag ito'y naputulan, masigla ang dugo, ang paglabas ng dugo. Ba't ang dugong ito walang amoy? Walang amoy at walang madilim na kulay, kundi ito'y normal na light red o kaya naman ito'y red, ito ay walang amoy. Pagkatapos dito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ito ang dalawang pagpipilian mo. Meaning kung ano ang nais mo. Anong dalawang pagpipilian? Yung nakaraan. Mamaya tatapikin ko, di ba nakaraan, nagbigay siya ng gusul, yung isa wudu. Duhur gusul, pag mag-asar ka, wudu na lang. Tapos maghrib gusul, pag maisya ka, wudu na lang. And then, Fajar gusul. So, 3 gusul din yon, pero hindi combine. Dito, combine, 1 gusul, walang wudu. So ito ang papagpipilian nyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung adit na nakaraan at ngayon. So dadakuan natin yan, insyaAllah. So ito ay inireport ng Dakamsa at Tirmidhi, sinabi niya ito ay authentic o sahih, at Bukhari sinabi niya ito ay hasan o mabuting hadith. Sa hadith na ito, the benefit of this hadith, ang istiada, ito ay abnormal bleeding ng babae. Abnormal blood. Okay? Because ang kanyang vein, yung ugat na maliliit sa puwerta ng babae, napuputol yan. So kapag siya nagre-regla at biglang naputol yan, kahit tapos na yung regla, tuloy-tuloy talaga ang paglabas ng dugong ito. But ito ay hindi na dugong regla. At sinabi natin nakaraan, pwede ka nang magsala, pwede ka nang mag-fasting, at pwede kang makisiping sa iyong asawa kahit nagdudugo ang puwerta ng babae kung ito ay istihada na lamang. Kaya lamang, kapag sila ay magsasala, bawat sala ay mayroong wudu, pero yung una gusul, o kaya naman, pwede kayong maggusul wudu, at gusul Fajar, o kaya naman, ipag-combine ng duhur asar, isang gusul lang, magpipray kayo, magpipray sila, malapit nang matapos ang duhur, papasok ang asar. So meaning, pagkatapos ng babaeng duhur, asar na. In 1 gusul, combine the 2 prayer, duhur asar, and maghrib isya. So, alhamdulillah, so in this situation, ginagawa ito ayon sa kanyang option na gusto, kung anong gustong gawin ng babae. Kung ang pinakamagaan sa kanya, gusto isang beses lang, then wudu-wudu bawat sala, alhamdulillah, ito ang pinakamagaan. Ngunit, kailangan bago magwudu, hugasan muna ang kanyang private parts dahil najis ang dugong yan. At nakaka-break ang dugong istiada, niya lamang sila ay exemption dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagdurugo para sila ay makapagsala. Kaya kailangan nilang magsagawa ng wudu o gusul kapag papasok na ang sala o pumasok na ang sala, hindi pumasok na yung sala. So dito sa hadith na ito, kung hindi ang babae sure sa kanyang normal bleeding o regla, hindi siya sigurado, hindi niya alam ang kanyang regla, siya ay bumase ng 6 na araw hanggang 7 araw, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tuloy-tuloy ang kanyang istiyada, pagdurugo, umaabot ito kahit 2 taon, 3 taon, 5 taon, 7 taon, tuloy-tuloy ito. Pwedeng umabot sa babae ito.
Pero hindi ito mapipisalang babae. That's a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala. So, buwan-buwan, 6 hanggang 7. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, istimahin mo kung saan ang buwan dalal mo, itiyempo mo doon yung 6 o 7 araw. But better, 7 para hindi magduda o mawala sa pagdududa ang isang babae. But kung sure niya, 6 lang ang kanyang regla, well, gamin niya yung 6 na araw tulad na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang kondisyon dito yung hindi mo alam. Meaning, hindi mo alam ang araw ng regla mo kung ilang araw. Pero kung alam mo, kung 4 lang ang normal regla ng babae, yun lang ang kanyang susundin. Buwan-buwan. Yun lang ang kanyang susundin. Kung 5 araw, 5 araw lang buwan-buwan. Ngayon, kung hindi mo alam, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, 6 days and up to 7 days. Gawin mo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang pinaka-normal na regla ng babae, 6 to 7 days. Alhamdulillah. So, in this hadith, makikita natin, 6 to 7 days, pwede silang magsala mag-ayon within 23 days or 24 days. Kaya nga 6 to 7 days ang kanyang fasting o kaya sala. Alhamdulillah. Number 2 benefits from this hadith, ang regla ay maaaring 1 araw lamang. Yan ang pinakamababang regla. Ang babae maaari siyang magregla ng 1 araw lang. But gaya na sabi ko, kailangan ng babae alam niya ang kanyang regla kung ilang araw para maging madali sa kanya ang batas na ito. So 1 araw ang pinakamababa at ang pinakamataas ay 15 days. Pwede siyang magregla ng 15 days ang babae. No? Ito ay ayon sa mga ibang madhab at mga scholars. 1 ang pinakamababa, 15 days ang pinakamataas na regla. At anumang lumampas sa 15 days, ito ay istihada nila. But itong hadith na ito, sinasabi nila, ito ay mahina up to 15 days. At yaong sinabi daw ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang babae, sabi niya, kulang sila sa katwiran at kabanalan. Then sinabi nila, bakit Rasulullah? Sapagkat kung sila'y mag-ibada ay kalaating buwan lamang, mag-ayuno kalahating buwan lamang. Meaning, anila sa hadith ay umaabot ng 15 days. Yung regla ng babae, dahil pag nagre-regla, di siya pwedeng mag-fasting, mag-ayuno, kaya sabi nila 15 days. But ang hadith na ito, ay daip ang hadith na ito. Hindi ito maaasahan. Allah knows best. Sabi ni Ibn al-Jawzi, ito ay hindi kilalang hadith. At wala itong suporta ang hadith na ito. Maliban lamang sa sinabi ni Ali radhiyallahu an, na kapag lumampas ng 15 days ang regla, ito ay istihada. Yun lang ang suporta galing kay Ali radhiyallahu an. So that's why sabi ng mga iba, ang pinakamataas na regla ay 15 days, pinakamababa ay 1 day. Kaya kung 1 day lang ang regla mo, at nagdudugo kang patuloy, sundin mo lang yung 1 day, dahil istihada na yon. But sabi naman ng iba, hindi magiging mababa ang 1 day. Ang pinakamababa na regla ay 3 days. Sabi nila, mas igit itong akma. Alos wala kayong makikita na normal na regla ng babae na 1 araw. Mabuti pa sabi nila, 3 days mayroon talaga na pagkaraniwang magregla ang babae. Ngunit sa kanila ay hindi nila inaasahan na umabot ng 15 days ang pinakamataas, kundi 10 araw lang ang pinakamataas na regla ng babae. So kaya sabi natin, para hindi malagay sa kahirapan ang babae kapag nagre-regla, alam niya dapat kung talagang ilang araw ang kanyang regla. At malalaman niya ito kapag unang-una ang babae na nagregla. Meaning kung anak ninyo, hindi pa siya nagre-regla at biglang dumating na ang buwan ng dalaw, automatic aalamin niyo kung ilang araw yon. So pag nalaman niyo yun ay 4 na araw, yun ang magiging basehan niya hanggang sa mamatay siya. Ang 4 na araw. Hindi siya malalagay sa kahirapan. Kung ano man ang lumampas sa 4 na araw, yan ay istihada na. So, hindi na siya malalagay sa kahirapan. Okay? So, ang iba naman, sabi nila, ang istihada, kung ito ay regla, okay, nag-iistihada siya, para malaman mong magre-regla ka, mabaho yung dugo na lalabas at may maitim. Halimbawa, yung babae, nagdududa siya, hindi niya alam kung regla. Balikan niya lamang yung dugong regla na ahalo sa dugo niyang istihada na madilim at mabaho.
Siguradong mabaho kapag regla yan at may madalim na mga namumuong dugo, brown, etc. So ito ay regla. Kung siya ay nagdududa, ito'y makikita niya sa kanyang dugog istihada. Okay? Alhamdulillah. Sila kasi, naniniwala sila na kung saan ang regla ay tumatagal ng walang limitasyon. Sila'y naniniwala ang regla pwedeng tumagal yan. Kaya kikilalanin mo nila kung dugong istihada o dugong regla. Ngunit ito ay lubang napakahirap ng estima na ito o pag-iistima ng babae. That's why ang pinakamagaan talaga, alam niya kung ilang araw ang regla niya at pagkatapos noon ay tatakbo na siya sa istihada. Okay? Alhamdulillah. So halimbawa, ang kanyang regla ay 7 araw, ulitin natin, sundin niya lang ang 7 araw. Pagkatapos nagdudugo siyang 7 araw, istihada. Kailangan na siyang maggusul doon sa oras ng sala at pagkatapos magsala na siya. Pwede na siyang makipag-contact sa asawa kahit nagdudugo. At ito'y panahon ng buwan ng Ramadan, pwede na rin siyang makapag-ayuno. Alhamdulillah. So alimbawa naman, kung ang kanyang regla, hindi niya alam, 4 o 5 araw, hindi siya sure, minsan 4, minsan 5 araw, at nag-istihada siya, sundin niya yung mataas. Dahil ang mataas ang siyang magtatanggal ng duda sa kanya. Kasi kung sinunod mo yung 4, ikaw na babae, minsan 5, magdududa ka, baka naman regla po itong 5. So mahihirapan ka. Pero kung binuo mo yung 5, hindi ka malalagay sa kahirapan ang babae. Kaya susundin niya yung mataas kung hindi siya sure kung 6, 7, yung 7 kung 4, 5, yung 5 ang kanyang susundin. The benefit from this hadith, ang paghahanap ng kaalaman ni Hamna binti Jahsh. Babae ito Masela lang tanong niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol sa puwerta ito. Pero gaya ng sabi natin, walang nakakahiya sa Islam kung ito ay seeking knowledge sapagkat ito ay kakumpletuhan ng ating pananampalataya lalo sa babae na malaman nila ang batas dito. That's why hindi sila dapat mahiya. Kailangan nila talagang hanapin ang tanong dito para namang malaman nilang sagot at hindi sila malagay sa kahirapan. Kung may pagtatanungan silang babae na maalam din sa batas na ito, mainam na matanungan nila yung babae na lamang. Pero kung mayroon higit na maalam at lalaki ito, walang masama na kung siya ay magtanong sa isang lalaki na maalam. Remember, hindi kayo pwedeng magtanong sa mga hindi qualified na pinagtatanungan. Maliligaw lamang tayo. Halimbawa, hindi nyo naman alam na nag-aaral at Muslim siya at may gusto kayong itanong sa kanya na hindi nyo alam na nag-aaral, hindi sila qualified na pagtanungan. Yaong mga maaalam ang qualified tanungan sa Islam para bigyan kayo ng tamang katugunan, hindi kung sino-sino lamang. Okay? So nakita nyo lahat ng hadith nakaraan, puro ang tinatanong ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil siya ang pinakamaalam. Noon sa panahon niya, nabubuhay siya. Even naman kahit ngayon, kung buhay siya, hindi natin kakayanin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sumasangguni lang tayo palagi sa kanyang mga kasagutan kahit wala na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang pinakamaalam. Sa lahat ng tao, nalinig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang huhusay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, even ng mga jin, walang huhusay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, kapag magtatanong tayo, yung mga maaalam, maghanap tayo. Hindi pwede yung hindi walang kaalaman o walang knowledge. Anong isasagot sa iyo nun? Magmamagaling lang yun, ililigaw ka lamang nun, mapapariwara ka lang. So that's why ang Sharia, kapag magtatanong kayo ng isang bagay na hindi nyo alam, sa mga qualified lamang. Hindi pwede sa mga hindi qualified. Okay? Magdudulot ito ng pagpapahirap o kalituan o kaguluhan sa iyo kapag nagtanong ka sa kanila. Hindi ka satisfied dahil hindi tama ang mga sagot karamihan. Okay? Ba't kung sila ay nag-aaral, qualified sila, alhamdulillah, matatanungan nyo sila. Ito ang kahusayan sa hadith na ito, ang kahusayan ng mga sahaba at mga sahabiya. Hindi lang mga sahaba, pati mga babae. Sila ay lahat nagtatanong kapag hindi nila alam. At itong pagtatanong na ito, gaya ng sabi ko, obligado ito sa isang Muslim na ikaw ay nagtatanong kapag hindi mo alam ang isang bagay. Huwag kang a-action hanggat may mapagtatanungan ka. Halimbawa, gusto mong gawin ito, may mapagtatanungan ka, huwag mo munang gagawin. Okay, halimbawa, obligasyon na natin, fasting. Mayroon kang rulings ngayon na gustong malaman. Ay ngayon, may Muslim, huwag mo munang gagawin, tanungin mo muna yung qualified siya. Huwag mong gagawin, may mapagtatanungan ka bago mo gawin para malaman mo kung dapat siyang gawin o hindi.
Ngayon, kung wala kang mapagtatanungan dahil obligasyon mong gawin ito, fasting, yung rulings na hinahanap mo, wala mapagtanungan, gawin mo pansamantala. Pero obligado mo pa rin alamin nito at maghanap ka ng mapagtatanungan. Hindi pwedeng mabuhay ka ng tuloy-tuloy na wala kang pakialam dito na hindi mo alam na hindi mo ito'y tatanong. Mananagot ka. Sa kabilang buhay kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pwedeng sabihin exemption to. Bakit? Dahil hindi mo naman hinahanap yung kasagutan eh. Ba't mo sasabihin exemption to? Sabihin mo, ya Allah, hindi kayo, sabi nyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo magpaparusa sa hindi namin alam. Oo, sinabi yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero sinabi ba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa iyo, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya maghanap ka ng kaalaman? Opo, o naghanap ka ba? Hindi po. O, ngayon mananagot ka, hindi ka naman pala naghahanap ng kaalaman. Gusto mo, exemption ka. Samantalang itong mga naghanap ng kaalaman, minsan nagtuturo na to, mananagot pa sila, naghanap na at nagturo na, mananagot sila. Samantalang ikaw hindi ka naghanap, tapos hindi ka mananagot. Sabi ng samantala, napakampir ko naman. Kung itong nag-aral at nagturo ay mananagot, ikaw na hindi nag-aral, hindi ka mananagot. Kaya napakampir nung ganon. So that's why kapag hindi nyo alam at wala mapagtanungan, gawin nyo. At pagkatapos hindi kayo sure, obligado ninyong hanapin ang katanong ito kapag mayroon na tayong mapagtatanungan. Alhamdulillah. So sa panahon natin, lalong madaling magtanong ngayon. Lalong napakadaling magtanong ngayon. Ang dami yung mga ulama na mapag-chat ng mga messenger. Ang dami. I-add friend nyo lang siya. Pag friend nyo na, chat nyo na siya. Pwede na kayong magtanong sa kanya. Di ba? Alhamdulillah. Sa unang hadith na ito, yung nakaraan, yung unang hadith natin, kapag istihada ka, tuloy-tuloy ang dugo pagkatapos ng regla, isa lang ang gusul na binanggit. Bagamat hindi nabanggit, but that's a consider na gusul lang. Isa lang. After gusul, puro wudu-wudu lamang ang babae. Tandaan ninyo, bago mag-wudu ang babae, istihada, dumudugo siya, kailangan yung pasok na yung sala. Hindi pwede na, halimbawa, ang duhur natin, 12:05. Nagwudu siya ng 12 o'clock. Natapos siya magwudu, hindi pa sala. Break ang kanyang wudu. Alam naman natin nakaka-break yung wudu yan. Yung istihada, ikaw ay exemption lamang. Dahil tuloy-tuloy yung sakit mong yan para makapagsala ka. Pero actually, break ang wudu mo. Kaya ipinapahintulot lang ang babae, maggusul siya sa unang pagkakataon, dahil ito ang unang pagpasok ng istihada, tapos ng regla, gusul muna, yung pagpasok ng 12:05. Adan na yun eh. So pwede na siyang magsala. Okay, yun ang dapat gawin. Tapos mamaya asar, dahil patapos ng sala, break na yun, magwuwudu na lamang siya. Tapos maghrib, wudu, tapos isya, wudu. Pero bago magwudu, huwag kalimutang pahugas yung private parts niya muna dahil najis ang dugong lumalabas na istihada. I hope this is very clear. Dahan-daan ako ngayon. Dahil napaka-selan, medyo titingnan natin, very difficult din ang rulings dito, kaya kailangan dahan-dahan lang. At napaka-importante ito para sa atin, maturuan at masubaybayan natin ang mga anak natin at mga asawa natin. Ako, may anak ako ngayon na nagdugo siya, napakakonti, na ang asawa ko gulong-gulo siya, pero ako hindi. Dahil alam ko ang batas. Siya hindi niya alam kung regla o hindi. Babaeng pareho yun. Ako ang gumagabay by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon nagdurugo siya, alhamdulillah. So ang kanyang dugo ay pakonti-konti lamang. At alam ko rin ang bilang ng kanyang regla, 4 na araw. Sinusubaybayan ko yan. Pag 4 na araw, huwag mo sabihin nating gabi na kung saan alas 12 ng gabi, sasabihin mo, bukas ka na anak, dahil gabi na, tapos ng isya. Hindi. Ang isya hanggang 1/3 of the night. Kailangan kung tumigil ng alas 12 ng gabi, papagsalain mo siya ng isya. Sa mga ibang scholar, before Fajr pa, isya pa rin yan. Meaning, bago dumating yung Fajr, tumigil yon. Kailangan siya ay papaggusulin mo, kaya ikaw na ama, kailangan alam mo yung bilang niya. Kung 4 na araw na ngayon, titignan mo, anak, matutulog ka ngayon, may regla ka pa bang isya na? Meron pa, daddy, okay. Titignan mo yan hanggang 1/3 of the night, madaling araw, kapag tumigil, tumayo ka, maggusul, isya pa rin ha? Ikaw na ama, huwag kang tutulog-tulog. Pabantayan mo yan dahil bata yan, matakaw sa tulog yan, ikaw ang magmamando. Yun ang pagngangalaga at pagmamahal sa tunay na pamilya. Kaya napaka-importanting alam mo yung kanyang araw, ang sukat, kung ilang regla, dahil sa araw na yun, ng 4 na araw, kung anong oras nagumpisa, babantayan mo doon yung anak pagdating ng 4 na araw. Alhamdulillah. So, sa persadit, this is a option. Kung gusto ng babae, istihada, gusul muna, then pagkatapos wudu sa bawat sala. Yung pangalawang option, yung nakaraan din, yung gusul, pagpasok mo ng gusul, dahil istihada, gusul muna, obligatory. Then after that, halimbawa, duhur yun, pagdating sa asar, walang dikit to. Walang dikit. Magwuwudu ka sa asar.
Pagkatapos nun, dahil break ka na naman, after asar, doon sa Maghrib, gusul ulit. Pagdating sa isa, wudu. Pagdating sa Fajar, gusul. So, 3 gusul, pero walang dikit na sala. Yung hadith natin ngayon, mas magaan. Yung isang gusul, 2 sala. Wala lang wudu. Maggusul ka, halimbawa, matatapos na yung duhur, papasok yung asar, doon ka maggugusul, patapos na yung duhur. Pero hindi ibig sabihin, pagkatapos mong gusul, ay tapos na yung duhur. Hindi pa. Pagsala mo, tansyado mong matatapos yung duhur, papasok yung asar. So meaning, pwede mo na silang i-combine. Na-combine mo yung duhur asar ng isang gusul lamang, wala nang wudu-wudu. After that, Maghrib Isya, maggusul na naman. I-combine mo na naman ulit, gaya ng duhur asar. Tapos Fajar, gusul ulit. Ngayon, kung titignan natin, bahala ang isang babae, gusto niyang gusul, tapos dikit ang duhur, asar, pagkatapos Maghrib, gusto niyang gusul o wudu lang, walang problema. Bahala siyang pumili. Kung anong gusto niya, saan magaan, gusto niyang gusul, wudu, gusul, o kaya gusul, wudu, o kaya gusul, ipagdikit, mamaya naman, Isya, wudu lang, pagkatapos Maghrib, wudu, tapos Isya, wudu, walang problema. Tapos gusto niya Fajar, gusul, walang problema. Nasa kanya yan, kung anong gusto niya, wudu, gusul. But of course, yung pagkatapos ng regla, obligatory yung unang gusul. After that, puro voluntary na lamang kung gusto lang gusto niya o wudu ang kanyang gusto, walang problema. Okay? Kung maggusul siya, voluntary na lamang yun dahil ang una lamang ang siyang obligatory. Alhamdulillah. The benefit from this hadith, ang dugo na istiada ay hampas daw ni syaitan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, innama hiya raksatun minas syaitan. Iyan ay hampas ni syaitan. Ano ibig sabihin? Hinampas siya ni syaitan para magdugo siya? O si syaitan ang nagpapalabas ng dugo? Hindi. Ang ibig sabihin ng hampas ni syaitan o hagupit ni syaitan kapag ang babae ay nagdugo, ito ay hampas ni syaitan, meaning kapag ang babae ay ignorante, wala siyang alam sa rulings. Okay, wala siyang aram. Ahampasin siya ngayon ni syaitan. Anong ibig sabihin ng syaitan na aampasin siya? Ito kasi ang kanyang pagkakataon. Yung tinutukoy ng pagkakataon niya para lituin yung babae. Para guluhin niya yung babae. Sasabihin niya, oh, regla pa yan. Yan, bubulong regla pa yan. Huwag kang hawak ng Quran, huwag kang magsasala, huwag kang mag-aayuno. Walang knowledge eh. So ang babae hindi niya alam ginagawa niya, binubulungan siya ni syaitan. Na ito ay regla daw, pero istihada pala. Alam ni syaitan yun, istihada. Pero ignorante ang babae, sabi niya, oh, regla yan. Huwag kang hawak ng Quran pa. Huwag ka munang magsasalat mag-aayuno. So in this situation, nadali siya ni syaitan. Yan ang ampas ni syaitan. Nadali ka ngayon ni syaitan. Nagulo ka ni syaitan. Nalito ka dahil wala ka knowledge. Hindi lang ito apply sa regla. Lahat ng Muslim na walang knowledge at hindi niya alam, hahampasin ka ngayon ni syaitan. Anong hampas? Guguluhin ka ni syaitan para ikaw ay iligaw niya. Instead na pala ang babaeng ito, magsasala na at magayuno, hindi siya nagsasala. In this situation, wala siyang knowledge, hindi nag-aral, nagkakasala siya. Nadali siya ni syaitan, yun ang ibig sabihin na hampas ni syaitan. Meaning na pagwagian ka ni syaitan, ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, napakahalaga na mayroong kang knowledge sa Islam dahil hindi ka kayang hampasin ni syaitan. Hindi ka kayang hagupit, meaning hindi ka kayang mapagwagian, mapanaigan ni syaitan kapag mayroong kang knowledge. Hindi ka mahahampas ni syaitan. Dahil kapag wala kang knowledge, pagkakataon niyang makahampas sa'yo, meaning pagkakataon niyang mapagwagian kaya, mapanalunan ka ni syaitan because you are lack of knowledge o wala kang knowledge sa pananampalatayang Islam. In this hadith, this is also the proof na si syaitan ay bumubulong sa mga tao. Nagbibigay siya ng waswas sa mga tao. At ito naman talaga ang trabaho ni Iblis at ang kanyang mga kampon na magbigay sila ng bulong sa tao upang makagawa ng mali, kasalanan, pagsunod sa haram, sa mga maling pagnanasa, gawain niya ng mga syaitan dahil yan ay pangako niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan darating si Iblis, ang kanyang kampon, sa harap at likod natin, kaliwat kanan para lamang iligaw ang mga tao upang hindi maging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sinabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, maililigaw niya lang
yung gustong iligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, meaning yung hindi nag-aral, hindi pinangawakan ng knowledge o guide ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang maliligaw mo. Pero at the time na pinangawakan nila ang aking guidance, like Quran and Sunnah, kailanman ay hindi mo sila kayang iligaw. Hindi ka makakahampas, meaning sa mga taong hawak nila ang Quran at Sunnah, wala kang magagawa sa kanila ni katiting, hindi mo sila kayang iligaw. That's why, si Shaitan ay takot na takot sa mga taong nag-aaral na ganyan. Dahil kapag nagkaroon ka ng knowledge, hindi ka kayang iligaw ng Shaitan. Kaya namang gagawa sila ng paraan na hindi mag-aral ang isang Muslim. Gagawin nila lahat ng paraan. Hindi ka lamang mag-aral. Like for example, akiting ka nila sa isang babae, mahina ka sa isang babae. Ikaw ay pumunta sa masjid tapos tatakbo ka sa labas na alala mo yung babae, kursunada mo, pupuntahan mo yon, bubulungan ka nila. Pag nanasa yung naps mo, mahilig sa kasamaan din yan, plus Satan, lalabas ka, iiwanan mo yung knowledge. Gagawa sila ng paraan. O kaya pupunta ka mag-aaral, hahadlangan kanila, bubulungan kanila. O gagawa sila ng isang instrumento sa paintulot din ng samantala. Ito wala naman nangyayari maliban sa paintulot ng samantala. Na ito'y huhudyukan, pupuntaan ka niya. Pagkatapos ay makikipagkwento para ma-interrupt kang pumunta sa pag-aaral. Meaning gagawa talaga sila ng pag-aaral para ang isang Muslim hindi siya mag-aral. Bakit? Dahil kinakatakutan ni Iblis at ang kanyang kampon na ang isang Muslim ay mag-aral dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maililigaw mo lang yung mga taong gustong iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala silang knowledge. Ngunit ang sino man na nais kong gabayan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may knowledge, kailanman ay hindi mo sila maililigaw. Kaya naman, ang mga taong nag-aaral, nakikita nyo, mga sahaba, nakita nyo ba silang nangaligaw? Full of knowledge sila. Walang naliligaw, walang tumatalikod sa kanila. Hanggang kamatayan, sila ay nananatili sa pananampalatayang Islam at walang nagawa sa kanila si Shaitan. Even na sa digmaan, sumasama na si Shaitan laban sa mga Muslim, pero hindi niya nakuwang natakot ang mga Muslim at napatakbo ang mga Muslim. Sila ay patuloy na lumalaban sa landas ng Subhanahu because they are full of knowledge. Kahit nandun pa si Iblis, hindi nila napapatakbo ang mga Muslim. Hindi nila natatakot o hindi natatapunan ng takot ni Iblis at kanyang mga kampon ang mga mananampalatayang Muslim. In this situation, kung tayo ay lack of knowledge, mako-conquer talaga tayo ng mga kampon ni Iblis, especially si Iblis. Can you imagine? Si Iblis walang balitang namatay yan, Magmula siya ng lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa namamatay yan hanggang ngayon. Kung ilang taon na nabubuhay si Iblis, abay napaka-eksperto na yata ang manligaw niyan. Napaka-eksperto na niya. Sa tagal-tagal niya na nagliligaw sa tao, hindi mo sa ibig pa sabihin, hindi pa mahusay manligaw yan. Alam niya na siguro lahat ng diskarte, lahat ng kahinaan ng tao, kung sa mahina, alam niya kung paano simpleng ililigaw lang yan, especially wala kang knowledge. Kung mga propeta at sugo, sinusubukan niyang iligaw to Yun pa kayang mga ipangkaraniwang tao lamang? So wala siyang hindi inililigaw, walang pinaliligtas, lahat. Gusto niyang maligaw. Ang nakakaligtas lang, yung mga may knowledge lamang, sila ang nakakaligtas sa mga ekspertong mga strategy ni Shaitan. Hindi iepekto ang kanyang strategy kahit na siya'y mahusay na at matagal nang naliligaw. Kapag mayroong kang guide from Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kaya ni Iblis na manligaw, even na ang kanyang mga kampon, wala silang magagawa sa mga Muslim na mayroon silang tangan na tunay na tapat nubay mula sa Quran at sunan ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit ang hadith na ito ay inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na isang gusul, pagdikit lang? Meaning, matatapos na yung duhur, papasok naman isang sala. Pagkatapos mong sala, sakto yung asar, pasok. Bakit ba? Dahil mas gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na maging magaan ang sitwasyon ng babae. Lalo niyang pinagaan. Kung yung una, gusul obligatory, after that, wudu, every sala, wudu, after the washing private part, after they wash the private parts, wudu. Bawat sala wudu. Yung pangalawa, ganun din. Gusul wudu, and then gusul. Yung pangatlo, pinagaan niyan todo. Isang gusul, combine. Isang gusul, combine. At saka pajar, combine. Kung gusto mo ngayon na wudu lang after the obligatory gusul, walang problema. So sabi ng mga ibang scholar, mas pagaanin pa. Isang wudu, combine din. Kung dito gusul, isang wudu, pwede rin i-combine ang duhur asar. Allahu Akbar. Pwede rin i-combine sa isang wudu, nakapag-gusul na, limbawa babae, obligatory, then istihada ito, pagpasok ng duhur at matatapos na, magsagawa siya ng wudu, pagkatapos hugasan ng private part, at pagkatapos magsala papasok ang asar, kahit hindi gusul, kahit wudu lang anila,
mas maganyan, pwede nilang gawin sapagkat mas mabigat ang nagugusol. So, ibig sabihin, pwede rin nilang gawin yan. Alhamdulillah. So, also in tayamum, kung wala itong pantayamum at tubig, walang tubig, magtayamum siya kapalit ng gusul. Meaning the obligatory gusul dahil tapos na ang kanyang regla at kapalit na ito ng gusul. Ayon kay Ibn Taymiyyah rahimullah, Ibnul Qayyim, Shalih Al-Fawzan rahimahumullah, ito ay totaling kapalit ng gusul. Meaning kung may tubig na, hindi mo na kailangan maggusul, magudo na lang. So after the tayammum, napalitan mo na yung gusul, yung babae, okay, pagkatapos ng susunod na sala, pwede siyang magtayammum at i-combine niya ulit ang duhur at asar within one tayammum. Mas magaan yan. O kaya naman tayammum in every sala. Pagkatapos ng gusul na tayammum, kapalit ng gusul. So nasa kanya yan. So meaning, anuman ang gustong gawin ng babae kung may tubig, after the gusul, gusto niya gusul wudu, or gusul pagdikit, or wudu, nasa kanya. Kung walang tubig, magtayammum siya kapalit ng juno, ng kanyang regla. So nakatapos na siya ng tayammum by way of regla, totally kapalit. Pagkatapos gusto niya tayammum, o pagdikit niya sa isang tayammum ang dalawang sala, no problem. O tayammum bawat sala, no problem. Napakagaan ng Islam kapag mayroon kang knowledge. Hindi mahihirapan o malalagay sa mga kahirapan ng mga Muslim na mayroong knowledge. Okay. So sa hadith na ito, kapag walang valid reason, hindi ka pwedeng magdikit ng sala. Kaya lang pinahintulot silang magdikit ng sala dahil sila ay patuloy na istiyada, kada sala, kailangan magwudu, nalalagay sila sa kahirapan. So may dahilan kung bakit ipinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang magwudu para pagdikit to o gusol, ang duhur asar pagdikit, dahil pinagaan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit may dahilan. Anong dahilan? Nagdurugo sila ng tuloy-tuloy. So meaning, pwede rin tayong magdikit ng sala, hindi lang sa pagdurugo. In every necessity, taglamig, sobrang taglamig, tag-init, taggutom, maaari kang magdikit ng sala. Maaari kang magdikit ng sala, basta may reason na nahihirapan ka sa sitwasyon. Ngunit hindi mo babawasan ng raka. Kung ang duhur 4, asar 4, pag dinikit mo 4-4. Hindi katulad ng manlalakbay, pwede mong gawin 2 ang duhur, pwede mong gawin ng 2 asar kahit ipagdikit mo. Ngunit in necessity, kahit nasa bahay ka lang, pwede kang magdikit, ngunit huwag niyong babawasan ang mga raka. Even na ang babae, pag pinagdikit niya ang duhur asar, Maghrib Isya, hindi niya pwedeng bawasan ang mga ito. Hindi katulad ng manlalakbay. Ngunit ipinapahintulot silang magsagawa ng pagdidikit because of necessity or hardship, maaari yan. I give you example. Halimbawa, ang inyong anak nag-aaral siya in school. So, in the time of Maghrib, halimbawa, may panggabi sila. Ang pasok niya, halimbawa, 6 o'clock ang Maghrib. Ang pasok niya, 5 o'clock. At lalabas siya ng 7 o'clock. At ang isya naman ngayon, eksaktong 7 o'clock. So, nung ito ay dumating ang 5 o'clock, 6 o'clock ang Maghrib, ayaw siyang palabasin ng kanyang teacher. Hindi siya pinahintulutan ng kanyang teacher kahit nakikiusap siya. Because mayroon silang ginagawa, example, examination, etc., ayaw siyang palabasin. In this situation, nalagay ka sa kahirapan. At lalabas kayo 7 o'clock, pumasok naman ngayon yung isya. In this situation, because of necessity, hardship, pwede mo ngayon ipagdikit ng sala, magsala ka muna ng Maghrib. Pag dumating na yung isya, iba na isya na, at pagkatapos ay yung isya. So, pwede nyong ipagdikit. Ngunit kung kaya nyong ipagdikit sa time ng Maghrib ang isya, dahil alam nyo, kung hindi nyo ididikit ang isya, mahihirapan ka na naman, pwede nyong mas mainam idikit yung isya sa Maghrib sapagkat ang sala ay pinag-uutos sa takdang oras ng Allah. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa takdang oras ang sala. And remember, hindi kayo maaaring magdikit ng Maghrib Isya, Maghrib Asar. Bawal kayong magdikit ng Asar tapos Maghrib. Hindi po pwede. Ang pwede lang pagdidikit, Duhur Asar, Maghrib Isya. Maliban lang kung may rason nakatulog kayo o nakalimot. Halimbawa, Asar, nakatulog kayo, lumagising kayong Maghrib, well, pwede niyong pagdikit ang mag-Asar at saka Maghrib. Bakit? May dahilan nakatulog ka. So mag-Asar ka muna, kahit time na ng Maghrib, after the Asar, at saka ka mag-Maghrib. Okay? So, Duhur Asar pwedeng pagdikit, Maghrib Isya pwedeng pagdikit, ngunit ang Fajar, huwag niyong ididikit sa Duhur. Hindi po pwedeng idikit ang Fajar sa Duhur. Alhamdulillah. So,
Tandaan ninyo ang napakainam at napakaganda at napakahusay na rulings na ito sa ating pananampalatayang Islam. Okay? So meaning kapag walang reason, walang valid reason, ang pagdidikit ay hindi ito ipinapahintulot sa ating pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So now, dako tayo sa susunod na hadith. Hadith 120, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت Jahsh, meaning kapatid niya rin to. Yung kanina kapatid niya rin yun, si Hamna binti Jahsh. Itong si Habiba binti Jahsh, ito ay ikinasal kay Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an. Okay? At ito ay dumanas ng 7 taong istihada. Yan ang tinutukoy natin. 7 years na nagdudugo ito. Kaya kanina, kung hindi ka sure, 6 to 7 days. Tuloy-tuloy yun, every month gawin mo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But kung sure ka 4, every month 4 lang ang gagawin mo. So ito ang hadith. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna umma Habibata binta Jahsh radhiyallahu anhuma syakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Faqala umkuti qadra makanat tahbisuki haidatuki tummagtasili, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Fakanat tagtasilu likulli salati wa rawahu Muslim. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Habiba nung siya ay magsumamo o magtanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanyang pagdurugo na umabot ng 7 taon after the menstruation, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, iwasan mo ang sala, meaning pati ang ayuno sa haba ng panahon na napipigilan ka ng iyong regla. Iiwasan mo yan. Sabi niya, ngunit magsagawa ka na ng gusul at pagkatapos magsala na at mag-ayuno, ibig sabihin kung ito ay tansya mo na tapos na ang iyong regla. 7 years to, napakahirap nito. Anong unang dapat maging batayan natin dito? Alam mo ang regla ng babae kung ilang araw. Kaya bawat buwan, 7 taon mong gagawin. Kung 5 araw ang regla ng babae, 5 araw kada buwan ang iyong gagawing batayan para sa regla ng babae. At pangalawa, tignan niya yung dugo niya may amoy at mayroon itong namumuo na dugo. Alhamdulillah, so yun ang kanyang magandang titignan ngayon. Alam niya yung regla niya kung ilang araw at makakakuha siya ng timbre kung dugong regla, may amoy at ito ay may namumuo na mga dugo na kung saan minsan madalas siyang kulay madilim, kulay brown, kulay lupa ang dugong namumuo sa babae. So, ang Bukhari naman, sabi dito, wapi riwaya al-Bukhari, mula sa narration ni Bukhari, watawadi likulli salah, wahiya li Abi Dawud, wa gayrihi min wajhin akhar. Doon sa isang hadith kasi, dapat magsagawa ka ng gusul, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kada salah. Meaning, 7 taon nito, tuloy-tuloy ang pagdurugo. Bawat buwan, umiwas sa sala, lumayo sa sala o fasting, na kung saan alam niya kung ilang araw ang humahadlang sa kanyang sala sa buwan-buwan dahil sa regla niya, pagkatapos nun, maggusul. Bawat gusul, sabi ng Prophet bawat sala, magsasagawa kang gusul. Mabigat, di ba? Ba't ito ay voluntary lamang? Kung gusto mo lamang. Isa lang naman ang gusul yung pagkatapos ng regla. Pero kung gusto mo bawat sala, magsagawa kang gusul. Ayon dito sa ulat ni Imam Muslim rahimahullah. Sa ulat ni Abu Bukhari rahimahullah, bawat sala, wudu lamang. So may option ka. Ikaw na babae, kung pagkatapos mo na ng 5 araw ang yung regular na regla, maggusul na, pagkatapos gusto mong gusul kada sala, o gusto mong wudu kada sala, nasa sayan after the obligatory gusul. So this hadith, the benefit from this hadith, ang istihada ay walang limitasyon. Umaabot ito kahit ilang taon. Kahit ilang taon. Ang hadith na ito, 7 years siyang nagdurugo sa kanyang puwerta. Itong si Habiba.
Pero nakikita nyo walang nangyayari sa isang babae na siya'y nanghihina o namamatay. Di ba? That is a miracle and the qadar of Allah subhanahu wa ta'ala. Qadar ito, tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa babae. Kailangan niya kasing magdugo una yung regla para luminis ang kanyang sinapupunan. Pangalawa, kung patuloy na nahihiwa o napuputol ang kanyang veins, that is the qadar of Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi siya manghihina at hindi siya mamamatay dahil ito ay hindi dugo na katulad na inaasahan natin pag naubusan tayo, patay tayo. But ito, kahit dugo ito, walang mangyayaring kahinaan o masama sa isang babae. Allahu Akbar. Iyan ay isang milagro na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit maraming dugo, kahit ilang taon ang lumabas sa babae, walang mangyayari sa kanya kapag hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Also, in this hadith, ang paghahanap niya rin ng kaalaman, mga babae ito ang naghahanap ng kaalaman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kapag ang mga tansya ng mga istihada na nagdurugo ay regla nila, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag kang magsasala. Pag sinabi niyang huwag kang magsasala, regla yan, huwag ka rin magpapasting. Pag sinabing huwag kang magpapasting, huwag ka rin makikipagtalik sa iyong asawa. Huwag ka rin hahawak ng mushaf, huwag kang papasok ng masjid. Lahat ng haram nung nagre-regla ka o galing sa panganganak ay ipinagbabawal. Ngunit kung ito'y nakaripas na ang 5 araw, dahil yan ang sukat ng iyong araw, yan ang batay ng regla ng babae, maggusul ka na, kahit nagdurugo ka, magsala ka, magsagawa ka ng ayuno, kahit nagdurugo ka, pwede ka makipagtalik sa iyong asawa. Bakit? Can you imagine, 7 years nagdurugo to. Kung hindi pa hihintulutan makipagtalik ang isang lalaki, maaari siyang gumawa ng kasalanan. Especially hindi niya kayang gumawa, mag-asawa ng pangalawa, hindi siya qualified sa pakiramdam niya sa sarili niya, hindi niya kaya, kanino niya iibsan yung kanyang pangangailangan. So sa Islam walang pahirapan. Bagamat najis ito, hindi pinagbabawal ng lalaki makipagtalik sa babae kahit nagdurugo, huwag lang sa panahon ng pagdurugo ng panganganak at pagreregla. Bakit? Para yung lalaki hindi naman siya mailagay sa kahirapan at maibsan niya yung kanyang natural na dapat niyang ipalabas na kalikasan na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. But remember, this is also najis, but you are pardonable na makipagtalik sa inyong mga asawa kapag sila ay nagdurugo mula lamang sa istihada. Alhamdulillah. So in this 2 hadith, mayroon din option yung gusto mo after gusul, wudu, ayon kay Bukhari rahimahullah, o ayon kay mag-Imam Muslim, gusto mong gusul, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's up to you. Kung saan magaan, alhamdulillah, gawin nyo ang magaan. Ito ang ibig sabihin dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kababahihan. But remember, ang gusul dito, after the gusul, this is a only voluntary at hindi ito obligado. Kundi wudu na lamang kung nais ng babae, ito ang obligado kada sala ay magsagawa ng wudu, ngunit ang gusul, hindi ito obligado, ito ay voluntary after the first gusul. Okay, dako tayo sa last hadith natin. Wan ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kunna lanauddul kudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a wa rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafdullah. Ang hadith na ito, sabi ni Umatiyah radhiyallahu anha, hindi na namin ikinukonsidera ang kulay putik o brown at yellow na lumalabas sa aming puwerta mula sa pagreregla. Meaning, kung may yellow man sila, may kulay brown o putik man to, hindi na ito itinuturing na regla ng mga babae. But sa isang hadith, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, itinuturing naming regla ang yellow at ang brown. Mahirap na naman ito. Kontradiksyon ang dating ng dalawang hadith. Ang sabi sa hadith na ito, sabi ni Umatiyah radhiyallahu anha, ang brown at yellow na pagdurugo after menstruation, meaning may yellow pa sila lumalabas o brown, hindi na namin tinuturing itong regla. Pero sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang brown at yellow, itinuturing pa namin ng regla. Ang dalawang hadith ay walang kontradiksyon. Ang ibig sabihin ng hadith na ito, kapag tapos na ang bilang ng araw, balikan ko yung 5 tayo para hindi nalilito. Yung regla ng babae, normal 5 araw every month. So kapag 5 araw tapos na ang 5 araw at pati yung simula ng regla ng babae kung saan halimbawa yung first regla niya alas 12 ng gabi.
Pagdating nung 5 araw, alas 12 din ng gabi, saktong 5 days na yan. Tapos na yung regla niya. Kung ano man lumalabas ngayon dahil tapos ng regla niya, yellow man o brown, kahit ano, hindi na yan regla. Hindi na dapat i-consider ng babae kahit may nakikita siya na brown, yellow, tapos na ang 5 araw, hindi na dapat i-consider ng regla, maggusul na siya at magsala at mag-ayuno kung buwan Ramadan at makipagtalik sa asawa. Yung sinasabi ni Aisha radhiyallahu anha na itinuturing namin ng brown at yellow na regla kapag darating pa lang ang simulang regla. Meaning, hindi pa naman agad magdudugo ang babae. May lalabas muna sometimes ng konting dugo. Kung ito yellow o brown, dahil simula pa lang ng regla, regla yan. Yung sa isa, dahil patapos na yung regla o tapos na yung regla, yellow-brown, hindi yan regla. Kung pa simula pa lang ang regla, magsisimula pa lang, lumabas ang yellow-brown, regla yan. So meaning, kapag magsisimula ang regla, kahit anong dugo, kahit berde, kahit pink, kahit kapatak, regla na yan. Stop fasting, stop sala, hindi pwedeng makipagtalik sa asawa. Pero kung tapos na ang regla, 5 days ang normal, tapos na ang 5 days, may lumabas na yellow, either green, either pink, either brown, either yellow, either na ano, hindi na regla yan, maggusul ka na at magsala na. So meaning, walang contradiction ang mga dalawang hadith. So alhamdulillah, insyaallah, ipagpapatuloy natin ang hadith na ito patungkol sa regla ng babae at of course, wala pa tayong masyadong ruling sa nipas sa kung saan pagdurugo sa panganganak ng isang babae. But kung paano nyo nalalaman ng rulings nito, almost they are the same ang ruling ng nipas at haid, regla at pagdurugo sa panganganak. Kaya lamang ang kaibahan ng nipas, ang kanyang agwat o tagal ng regla, pagdurugo sa panganak 40 days. Dadako sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But ang regla may nagsasabing 15, 10, ang pinakamataas may nagsasabing kailangan 6 to 7 lamang. At pinakamababa, 1 day, sabi lang, pinakamababa, sabi ng iba, 3 days. Ba't ang iba naniniwala ang regla ay wala itong limitasyon kahit ilang araw ay maaari itong mangyari ang regla. Ala nos bes, wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah